So hello guys, have a good day. So for today's video, meron tayo ditong pending repair. So Xbox 360. So ang problema niya is red ring of light. So bago natin siya i-check up, try muna natin siyang i-power on. So plug muna natin yung unit. Then try natin siyang i-power on. So naka-converted na din tong kanyang power on sa sync button. So automatic siya nag red light. Once pagka-on ng unit, ring light siya agad. So ngayon ang gagawin natin is i-diagnose muna natin to kung anong error siya. So tuturuan ko kayo kung paano mag-diagnose ng error. So mamaya pakita ko sa inyo. So open ko lang muna tong unit. So buksan lang muna natin ang unit. So ayan, na-open na natin yung board. So ibalik lang natin yung wirings na nakat para ma-diagnose natin to. Hindi kasi natin malaman kung hindi siya mabalik. So tatanggalin muna natin to. Tapos dito sa microscope para madugtong natin yung so ito yung nakat nila. Pangit. Ito yung nakat. Pangit pagkakat. Yan. So idugtong lang natin to.
So, itong unit na to is iba to sa in-upload ko kahapon. Okay na yung sa in-upload ko kahapon. Ito is pending repair to. Then ngayon natin trabahoin. Yan, nagdugtong na sila. So, linisin lang natin yan. Yan. So, ang gagawin natin, kunin natin yung Xbox. Tapos, salpak natin to. Then magda-diagnose na tayo kung anong error code. So yung sensor is ibalik lang natin. Sensor. Yan. So nabalik na yung sensor. Then plug natin yung power. So try natin i-power on. Yan. So ganito yung gawin natin. So press natin to, sync button with eject button. Sana may mag-function yung kanyang eject button. So, sync button at saka eject. So try natin kung nag-function ba yung eject nya. Nagpa-function dito tayo magpipindot. Power on ang napindot. So sync button, eject button, ayaw. So ayusin lang natin. Yan. So eject. Sync button, eject button. Saan ba yun dito? Nagpa-function yung kanina. So power yung gumawa.
So ulitin natin yung process. Ay, sira yung eject button. So hindi natin siya mapalabas. So hanap tayo ng ibang sensor. So napagana natin yung error code. So ganito yan. Yan yung ilaw. Tapos pindutin ko yung sync. Then pindutin ko yung eject. Natuyo na yung ano. Yan. So eject button. Lumabas na yun kanina. Yan. So yung error niya is 0 0 0. So yung error niya is 0. Ayan, sumubra. So balik natin sa una. Yan. 0 0 3 1. So yung error niya is 0031. So titingnan natin sa internet kung anong error code yan. So error niya is 0031. Ulitin natin. 0 yung 4. So kailangan lang basahin natin yung kamay. Yan. Ayaw na. Natuyo na yung ano. Basta 0031 yung error code niya. Sira na kasi yung sensor. Wala akong mahanap na pang replace. So binasa ko na lang yung kamay ko para mag-contact yung sensor. So yun yung error niya. Power on. Ay, na ano na. So yun lang. So 0031 yung kanyang error. So hanapin natin sa internet kung anong corresponding troubleshooting na gagawin natin. So based on error code, may isang chip na sira dito. So try natin siyang i-replace. So Trinity naman to. So try natin siyang i-replace. So bago tayo mag-replace, tatanggalin muna natin to. Mga biak na kasi yung mga ano niya, screw. Ganito talaga ang Xbox 360. Nagbibritol na yung kanyang mga plastic dahil sa kalumaan. So dito na lang tayo magto-troubleshoot. Di na kailangan tanggalin lahat ng board.
So itong chip na to, so yun yung may sira. So try natin kung totoo ba yung nasa troubleshooting guide. So tatanggalin lang natin to, din papalitan, meron naman tayong donor. Kaso wala na akong lead, soldering lead. Ito yung tatanggalin natin, papalitan. Yan. So habang ininit natin yung hot air, so, painitin lang natin to para madali siyang matanggal. Tanggal na siya. So baguhan natin ng soldering lead para madali siyang mahinang. Okay. Okay, meron tayo ditong donor. So ito yung kuna natin, donor board natin. So nung una, meron din tayong na-repair na ito yung sira. Ito yung sira, ito yung napalitan. Ano ba? Yan, yan. So ngayon, tatanggalin natin itong donor natin. Sana lang ay ito lang yung sira, hindi ito.
Yun, tanggal na. Then ito, so gamit lang tayo microscope, medyo maliit. So MOSFET pala to. Yan. So nag-in place yung MOSFET. So palalamigin lang natin yan. Check natin yung mahinang okay naman. So i-double lang natin. Natin linisin. So yan, marinis na siya, parang wala lang. Okay, so try na natin, sana hindi sira yung na-replace natin na parts. So tanggalin lang natin to para madali natin siyang i-power on. Kasi meron ditong power button. Meron naman talagang power button ng Xbox 360. Kaso lang nakatago. May secret power button ng Xbox 360. Yan. So ito na siya, testing natin. Then ito yung power button ng Xbox 360. Yan. So ganun pa rin. So possible sira tong chip. Yan. So check natin sa thermal. So pag naka-power off, then ito nag-iinit, so ito yung sira. So check natin sa thermal. So same sila, same. So hindi natin nakuha yung unang attempt natin. So wala na tayong, hanap tayo ng
board na pwede natin makunan ganito. Yan. So, plug natin. Plug natin yung power. Then, check natin thermal. So, normal naman. Walang nag-iinit dito. Yan. Tanggalin natin to. Yan. So wala pang nag-iinit kasi naka-standby power muna tayo. So ngayon try natin siyang i-power on. Yan. So wala, kahit ito normal. So hindi nag-iinit. Yan. Balikan natin yung micro lens natin. Off. So may mag-iinit dito. Yan. Yan. So ito. Sana yan. So resistor to supply. So check natin. So try natin itong i-check yung supply. Kung bakit nag-iinit siya din yung katabi hindi. Yan. So may nakita yung short. Kasi itong katabi niya, resistor din yan, pero bakit walang init? So try natin supplyan yan ng 1 volt. Yan, kahit mga 2 amperes lang. So ito yung nag-iinit. So may shorted. Yun, ito wala, normal. So normal. So ito normal. So ito naman, ito yung nag-iinit. So shorted, may shorted na part. So tingnan natin sa thermal. I-inject natin ng voltage. So bakit saan yung shorted, saan yung nag-iinit?
So may current draw siya na current draw niya is 0 voltage. Yun. So hanapin natin yung shorted na yan. Hindi naman negative yan, oh. Yun. Yan. So try natin yung board, donor board. So try natin to. Ground. Then ayan, tama. So walang so ito at saka yan at saka yan sorted yan. So try natin, check natin sa multi tester kung sorted ba yung ito, shorted ba to o may iba pang shorted. So check natin. So ito shorted sila, ito hindi. Then ito naman try natin kung shorted ba. So hindi shorted. So tanggalin natin to, then isolate natin kung mawala ba yung short or ito ba yung shorted. So hindi naman shorted, wala shorted. So ito, then check natin dito mamaya. So tanggalin muna natin to, then try natin mag short readings ulit. So hindi pa natin ito natingnan sa likod. So after natin ma-reading to, then may short pa rin. So basta nasa likod yung short. So doon na natin siya tatanggalin. Tanggalin lahat.
So preheat lang natin to para madali lang siyang matanggal. Then try natin tong i-reading tong ito, capacitor. Good naman. So tatanggalin na natin yan. Mainit ba yung ano natin? Soldering iron. Okay, soldering yung hot air. Yun. So palamigin lang natin ng konti bago tayo mag-reading. So ngayon magre-reading tayo ulit kung shorted pa ba to. So merong short. So yan, merong short kasi ito ground yan. Then ito nagiging ground na rin. So dito na tayo yan, walang shorted. So baka yung chip na to yung shorted. Talaga yung shorted dito wala namang shorted, so baka nasa likod. So check natin ulit, mag-inject tayo ng voltage. So ibig sabihin wala tong sira. Ayan. So walang sira. Ayan. Try natin ulit mag-inject ng voltage. Ayan. Tapos mag-scan ulit tayo. Mainit pa yung coil. So di natin siya may scan dito, baka nasa likod. So ulit talaga nating tanggalin yung ano, natin siya ma-scan. Tayo, same lang sila.
walang shorted. Wala. 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 Walang shorted. So dito lang yung shorted. Itong part na to. So hindi na natin talaga tanggalin to lahat. So tatanggalin natin to. Pati ito tanggal. Ayan, tanggal na siya. So dito tayo sa likod. Mayroong kapasitor dito sa likod. Okay naman. So ayan. So ngayon ito yung shorted. So try natin mag-inject ulit. Ayan. So dito tayo magtingin. So walang nag-init dito. Wala. So dito na part. So may nag-iinit dito. Yan. Tinggalin natin. Try natin ulit. Try ulit. Inject.
So dito na part yung nag-iinit. Check natin dito. Okay, normal. So dito papunta yung init, yung shorted. So try natin to ulit. Dito tayo i-inject ulit ng voltage hanggang sa makuha natin yung shorted. Dito. So taasan natin ang voltahe na 2 volts. Yan. So 2 volts. So tinaasan natin yung voltahe 2 volts. So dito wala. So coil yan. So yung coil yan papuntang
So wala din sa likod. Ito yun oh, coil. Yan, ano to? Parang kapasitor. Yan, kapasitor. Yan, check natin. Yan. So, kapasitor. So, papunta siyang kapasitor. So, ngayon titingnan natin kung anong kapasitor yan. Sorted ba yan o hindi. Tingnan natin dito sa microscope. So, lipat tayo sa microscope. Yun, nakita nyo. So, yan. May kapasitor na yan, basag. Yung crack ng kapasitor yan. So filter kapasitor, meron naman tong reserba na kapasitor, pwede ito tanggalin. So ang gagawin natin is tanggalin na lang natin yan. So crack na to, basag na to. So yan, crack na lang natin. Yan yung cause ng shorted. So yan. Yan. So tanggal na. Okay na yan. Yan. Okay na yan. So ang gagawin natin, balik tayo ulit mag-short. Mag-test tayo ng shorted ulit. So babaan natin yung voltahe. 1 volt. Yan. Then balik tayo ulit. So tingnan natin kung may shorted pa ba. So pakinggan nyo kung may magbibip pa ba. So yan. So dito tayo. Ground. So ground. So ito yung may shorted. So ayan, wala nang shorted, wala nang bip. Yan, so wala nang straight na bip. Yung ayan, wala na. So gagawin natin dito. So ito siya, itong linya na to at saka ito, iisa lang sila. Yan, iisa lang yan. So ibalik natin yung parts na tinanggal natin kasi nawala na yung shorted. So ito yung shorted. So dito tayo magte-test. Malaman natin kung talagang may shorted pa ba o wala na. So ground. So wala nang shorted. So ito ground. So ito yung supply yan. Yan shorted yan kanina, ito shorted, ito ground. Then para ma-check natin ulit, so try natin sa ating power supply. So nagiging short killer siya ngayon.
So mag-i-inject tayo 5 volts, 1 volt. So tingnan nyo yung voltage drop. So yan. Kanina may voltage drop yan na nagiging yung 1 volt nagiging 43 volts, negative 0.43 volts. So ngayon normal na siya, wala na siyang current draw na mataas. So 15 milliamps yung current draw niya, ibig sabihin standby yan, standby voltage. So sa palagay ko okay na tong so walang sira tong ano niya, chip, or sira to yung capacitor yung bumigay. So install na lang natin yung chip. So yan. So gamit lang tayo soldering lead para madaling magdikit. Yan. So balik lang natin yan. Then ito na siya. So meron pa tayong pending dito na PS3. So yung sira nun is processor, nasa processor. So try natin i-reflow kung kaya ba siyang ma-reflow. Yan, okay na yan. So palamigin na natin ng konti. So try natin mag short test. Okay, pag magbibip may short, so wala nang bip, wala nang steady bip. So ngayon gagawin natin is ipapawire on natin to. So linisan natin, baka may mga solder. Sana yung signal board ito. Try natin yung power supply, then i-manual power natin siya gamit ang ating tweezer. So yan. So ayun, working na yung ating Xbox 360. So good na siya. So hindi yan magpa-power on kung walang HDMI. So try natin lagyan ng HDMI. Lang natin yung monitor natin. So okay. So HDMI, then plug natin sa ating monitor. So ito yung ating monitor nasa PC. Ayan. So on lang natin ating monitor. Yun. So once na mapower on natin yung unit, iikot yung dito, iikot. After nyan, pag umikot na yan, magdi-display na yan doon sa ating monitor. So yan, nakita nyo, umilaw na yung green. Tapos antayin nyo, yan, umikot na yung green, umikot na yung ilaw, tapos steady light, tapos umikot ulit. Then doon sa TV, sa ating yan, na-display na pero walang aurora na lalabas kasi walang hard drive. So dito tayo. So yun, so working na yung ating Xbox 360. So capacitor lang yung sira.
hindi CPU. So buti na lang, yun lang yung sira. So malaking tulong yung scanner natin at saka yung ating voltmeter, yung ating power supply. So malaking tulong talaga sa pag-repair. So kung wala tayong, so isa na rin yung microscope. So kung wala tayong tawag doon, ibang mahirapan tayo sa pag-troubleshoot. So wala yung display ko dito. Wala naman talaga monitor, microscope. So yan, microscope lang. So ito yung repair natin. So ibabalik lang muna natin to sa kanyang box, then i-power on natin ulit, then i-observe natin kung okay ba siya, pwede na ba siyang gamitin. Off lang muna natin to kasi balik ko pa siya sa box, then ibalik ko pa yung power niya doon sa sync button. Yan, nag-shutdown na yung ating Xbox. So balik lang natin to sa box. Yan, nabalik na siya. Then pati ito, mamaya na to kasi i-convert pa natin ulit yan. So yung mga mahabang screw, hindi na natin yun ibalik kasi wala nang yun, wala nang kwenta yun. Sira na yung mga screw na mahaba. Yung ano lang ang babalik natin, yung mga ganito. Okay, sa PS4 yan. So ito, balik natin to dito, yan. Balik natin ito yung hard disk, basta mahirap ito ipasok pag nasa labas. Ayan. So may rubber yan. Ganyan. Then may screw yan dito, isa. Okay, then ito naman is ibalik natin yung kanina. Tapos ibalik yung cut. Yan, kunting packs na yan. Okay na yan.
Yun, nabalik na yung cut. So para sure, para sure cut natin yan. So cut na yan. Linisin lang natin. Balik lang natin to yung wiring kanina. Yung lamig agad. Tapos ito ganyan siya. Then ibalik natin itong up. Yan. Then balik natin. Then screw natin dalawa. So yan. So bago natin i-full close yan, so try natin siyang i-power gamit yung sync button. So ito, power on. So power on, nag-on na yung unit. So yan, nag-on na siya. So wala nang red light. So tanggalin natin. Then balik na natin siya sa kanyang frame. Test drive. Yun, okay na siya. So next is wala na tong screw kasi sira na yung ano niya. Ganyan talaga yung Xbox yan, wala nang may screwhan, oh. Wala nang isa natira. So pudpud lahat. Pero matibay naman yung Xbox. Yan. Okay. Then pati ito wala na tong ano, basag na rin siya. Wala na siyang lock. Ano na lang ito, yung tawag doon, yung maipit na lang siya. Tapos ito
Yan. So, ganyan na lang siya. Ganyan. Okay, good. Tapos, ito yung pinakatakip. So, once na mag-lock to, okay na to. Lock. Pero parang hindi siya na-lock. Tabingi. Yun, lock na sila. Hindi na siya tabingi. So, ngayon naman, dito. Tapos yan, tapos dito hard drive. So sa'yo na yung rubber. Pangit man. Lagyan natin to ng foam. Wala man tayong foam. So wala tayong nahanap na foam. So ito lang yun. Bubble wrap. Para hindi siya alog-alog man siya. Nandyan lang siya. Yan o. Maganda yung ano niya. Yan. Okay. So yan. So dapat ito na sa baba. So try natin siyang i-power on. So plug natin yung HDMI. So power on natin. So tingnan nyo. Ayan ang monitor natin. Okay, power on. Yan. So working na yung ating Xbox 360. Tingnan natin kung maglo-load ba yung mga games. Yan. So yan, naglo-load na siya. Yun o, ang ganda pa ng ano. So i-focus screen natin yung ating monitor. Yun, PlayStation yung lumabas oh. Ayan. So working na yung ating Xbox 360. So kunin lang natin yung controller niya. So ito yung dalawang controller niya. So tignan natin. Okay. Tignan natin working ba. Yung pusa na lang siya nagko-control. Ay ito pala. Ano na siya, yung controller na.
ano lang sa kalumaan. Ganda. Hindi lang tayo marunong gumamit ng controller ng Xbox. Yung isa, yan. So ayan, na-detect na yung dalawang controller. Ayan, inilaw na yung tapos isa. Okay, so working na yung Xbox natin, Xbox 360. So yun lang yung sira nya. So capacitor lang. So buti capacitor lang yung sira. So walang ibang sira. So